Ano ang gagawin mo kung ang taong madalas mong mapag-initan ng ulo ay siya palang magbibigay ng init na matagal nang ipinagkakait sa iyo ng tadhana? Kaya mo bang panindigan ang pagiging istriktong landlady kung ang border mo ay sadyang mapangahas at marunong kumuha ng iyong kiliti? Magandang araw sa iyo, Miss Hart, at sa lahat ng mga tagapakinig na laging nakaabang sa ating programa. Ako si Sarah, 32 taong gulang at isang full-time na may bahay. Ang buhay ko ay masasabi kong tahimik pero may kaunting lumbay. Ang asawa kong si Jerry ay isang truck driver na halos hindi ko na makasama sa bahay dahil laging nasa malayo ang biyahe. Madalas ay hating gabi na kung umuwi yon. At dahil sa pagod ay diretso tulog na siya kaya naman laging dilat ang mga mata ko at mag-isa sa aming malaking bahay. Para hindi naman masayang ang espasyo at magkaroon kami ng dagdag na kita, nagpasya kaming ipaupa ang mga bakanting kwarto sa kabilang bahay na karugtong lang ng aming lote. Bukod sa pera, naisip ko rin na baka mabawasan ang katahimikan sa paligid ko. Pero may isang bagay na lalong nagpapabigat sa damdamin ko, Miss Hart. Sa katunayan, 10 taon na kaming kasal ni Jerry, pero hanggang ngayon ay wala pa rin kaming anak. Napag-alaman namin noon na baog ang aking asawa at hindi siya magkakaanak. Kaya naman ang pangarap naming magkaroon ng sariling pamilya ay tila nabaon na sa limot. Iyon ang dahilan kung bakit minsan ay mas lalo kong nararamdaman ang pag-iisa, lalo na kapag wala siya sa tabi ko. Dito ko naman nakilala si Ian, isang 23 anyos na binata na naghahanap ng matitirhan dahil malapit lang ang trabaho niya rito sa amin. Matikas ang pangangatawan ni Ian, matangkad at laging may ngiti sa kanyang mga labi na tila walang pinapasang problema. Pero mula nang pumasok siya sa boarding house, naging sakit na siya ng ulo sa akin. Napakapasaway niya dahil lagi niyang nilalabag ang mga patakaran ko. Lalo na ang pagpapapasok ng ibang tao sa kwarto niya. Malinaw sa usapan na bawal ang bisita dahil hindi naman yun kasama sa binabayaran niyang renta. Pero parang baliwala lang sa kanya ang mga babala ko. Isang hapon, nahuli ko na naman siyang may kasamang tropa sa loob ng kwarto niya habang nagtatawanan at maingay. Iyan, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na bawal ang bisita rito? Hindi ito tambayan. Bulyaw ko sa kanya habang nakapamewang sa tapat ng pinto niya. Pero itong si Ian, imbis na matakot o magsorry, ay nginitaan lang ako ng nakakaloko at kumindat pa. Nakita ko ang mga kaibigan niya na nagmamadaling lumabas habang siya naman ay prenteng nakasandal sa pintuan. Tsaka sutil at palabiro si Ian. Umuwi siya na may dalang supot ng mainit na merienda. Madam Sara, o pansit at mainit na pandesal para sa pinakamaganda pero pinaka-stricta kong landlady. Para naman lumambot ng konti ang puso mo sa akin. Biro niya habang inaabot ang balot sa akin. Tiningnan ko siya ng masama pero kinuha ko pa rin ang dala niya dahil sayang naman kung tatanggihan. Iyan, kahit magdala ka pa ng merienda sa akin kada hapon, hindi magbabago ang patakaran ko. Pinagbabawal ko pa rin ang pagdadala mo ng ibang tao rito. Maliwanag ba? Istrikto kong paalala sa kanya. Pero lumapit siya ng kaunti sa akin. Sapat na para maamoy ko ang kanyang presensya. Bakit ba? Ang init-init lagi ng ulo mo, madam. Baka naman, kailangan mo lang nang magpapakalma sa'yo. Bulong niya na may kasamang tawa. Doon ko naramdaman ang biglang pag-akyat ng dugo sa aking mukha at ang kakaibang kaba sa aking dibdib. Eksakto namang dumating si Jerry galing sa biyahe at nakita kaming nag-uusap sa tapat ng pinto. Agad na lumapit ang asawa ko at kinausap si Ian. O Ian, mukhang napagalitan ka na naman ng misis ko ah. Natatawang sabi ni Jerry. Ang sutil kasi. Paulit-ulit na lang ang rules pero parang walang naririnig. Tinapik ni Jerry sa balikat ang binata at humingi ng pasensya kay Ian sa pagiging istrikto ko. Pasensya ka na rito kay Sarah. Masyado lang sigurong pagod sa pag-aasikaso rito sa bahay kaya mainit ang ulo. Sabi ni Jerry na tila kinakampihan pa ang pasaway na border. Tumawa lang si Ian at sumagot. Ayos lang po, Sir Jerry. Sanay na po ako sa init ng ulo ni Ma'am Sarah. Siguro ay kailangan lang niya ng kaunting atensyon para gumaan ang pakiramdam niya.
Nang marinig ko yon, tila may kung anong kuryente ang dumaan sa katawan ko. Alam ko na may ibang pahiwatig ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng binata. Pero pinili kong manahimik na lang at pumasok sa loob ng bahay. Nang gabing yon, Miss Hart, habang nasa tabi ko si Jerry na mahimbing nang natutulog, hindi ko maiwasang maisip ang mga hirit ni Ian. Tinitigan ko ang asawa ko at naramdaman kong muli ang lungkot dahil alam kong hindi ako magkakaroon ng anak sa kanya. Ang katahimikan ng aming kwarto ay tila lalong nagpapadiin sa katotohanang may kulang sa buhay ko. At sa gitna ng katahimikang yon, ang bawat biro at titig ni Ian ang siyang naglalaro sa isipan ko. Ramdam ko ang pangungulila ng aking katawan sa init at atensyon na matagal nang hindi ko nararamdaman mula kay Jerry. Habang tumatagal, mas lalong naging mapangahas ang mga biro ni Ian. Minsan, sinasadya niyang maglakad sa sala ng walang suot na panitaas kapag alam niyang ako lang ang naroon. Napapansin ko ang matitigas niyang braso at ang hubog ng kanyang katawan na sadyang nakakasilaw sa paningin. Madam, parang natutuyo na tong mga halaman mo rito. Gusto mo bang tulungan kitang magdilig? Tanong niya isang umaga habang nagdidilig ako sa bakuran. Ang boses niya ay may kakaibang lambing na tila humahaplos sa aking balat. Napalunok ako at hindi agad nakasagot. Ramdam ang init ng araw na sumasabay sa init na unti-unting namumuo sa loob ko. Hindi ko maitatago na ang bawat pagkakataong magkalapit kami ay puno ng tensyon. Kahit na pinapagalitan ko siya, naroon ang pananabik na makita ang kanyang mga ngiti at marinig ang kanyang mga hirit. Ang asawa ko namang si Jerry, walang kamalay-malay at kampanteng-kampante kay Ian dahil sa pagiging palabiro nito. Lumipas ang mga araw at hindi ko namamalayan na unti-unti na palang nagbabago ang pakikitungo ko kay Ian. Ang dating inis at pagiging istrikto ko bilang landlady ay napalitan ng isang mas maayos at masayang samahan. Tuwing wala si Jerry dahil sa malalayong biyahe nito, si Ian na ang nagiging kanang kamay ko sa bahay. Dahil meron akong maliit na negosyong pagluluto ng mga ulam at kakanin. Kaya lagi akong maraming inaasikaso na mga paninda. Kapag libre si Ian mula sa kanyang trabaho, siya na ang nagkukusang tumulong sa akin sa pag-deliver ng mga orders sa mga kapitbahay at sa palengke. Dahil wala naman kaming ibang sasakyan kundi ang motor ni Jerry. Hinahayaan ko si Ian na siya ang magmaneho nito. Noong una ay nag-aalinlangan pa ako. Pero nang makita kong maingat naman siya at talagang maaasahan, naging kampante na rin ako sa kanya. Isang hapon, habang nakasandal kami sa motor at naghihintay na maibigay ang huling order, bigla siyang nagtanong sa akin habang nakatingin siya sa malayo. Madam Sara, matagal-tagal na rin po kayong kasal ni Sir Jerry, no? Bakit po parang wala pa kayo kahit isang chikiting? Tanong niya na may halong kuryosidad. Napatigil ako sandali sa pag-aayos ng lalagyan at bumuntong hininga. Wala pa talaga, Ian. Hindi kami pinalad ni Jerry na magkaroon ng anak. Maikli kong sagot habang pilit nang umingiti. Tumingin siya sa akin ng may pangunawa at tumango-tango. Kaya pala siguro minsan medyo bugnutin kayo, madam. Siguro dahil wala kayong napaglilibangan o inaalagaan. Biro niya para pagaanin ang loob ko. Pagkatapos ay dinugtungan niya ang kanyang sinabi. Huwag kayong mag-alala, madam. Handa naman ako maging anak-anakan mo para hindi kayo malungkot kapag wala si Sir Jerry. Ako na ang bahala sa'yo. Natuwa ako sa sinabi niya. Sa kapila ng pagiging sutil niya noon, meron din pala siyang malambot na puso. Nang malaman ni Jerry na tumutulong si Ian sa mga deliveries ko, lalo siyang natuwa sa binata. O Ian, salamat ha at ginagabayan mo tong si Mrs. ko sa mga lakad niya. Hirap din kasi yan kapag mag-isa lang. Sabi ni Jerry bago siya muling umalis para sa isang linggong biyahe. Pinahiram pa niya ang susi ng motor kay Ian at binilinan ito na magmaneho ng maayos at huwag akong pabayaan. Dahil doon, lalong naging malaya si Ian na samahan ako sa kahit na anong oras. Si Ian na ang naging kasabay ko sa almusal. Siya ang katuwang ko sa trabaho. At siya rin ang kasama ko sa panonood ng telebisyon tuwing gabi habang nagpapahinga. Sa bawat paglipas ng oras, nagsisimulang magbago ang paningin ko sa kanya. Hindi ko na siya nakikita bilang isang pasaway na border lang.
Sa tuwing nakasakay ako sa likod niya sa motor at nakahawak sa kanyang balikat, hindi ko maiwasang maalala ang mga panahong binata pa si Jerry. Pero ang mga alaalang yon ay laging nauuwi lang sa lungkot. Naaalala ko ang kakulangan ni Jerry bilang isang asawa. Bukod sa hindi niya ako mabigyan ng anak dahil sa kanyang kalagayan, nararamdaman ko na rin ang unti-unting panlalamig ng aming ugnayan sa loob ng aming kwarto. Marahil dahil na rin sa sobrang pagod niya sa pagmamaneho ng truck. O baka dahil na rin sa kawalan ng kumpiyansa sa sarili dahil alam niyang hindi siya magkakaanak. Ang aming mga gabi ay laging tahimik at matabang. Malayo sa init na hinahanap-hanap ng isang babaeng katulad ko na nasa edad na 32. Nararamdaman ko na ang matinding pangungulila sa atensyong dapat ay asawa ko ang nagbibigay. Isang gabi, habang nag-aayos kami ng mga gagamitin para sa lulutuin ko kinabukasan, naramdaman ko ang titig ni Ian sa akin. Napansin niya marahil ang malalim kong pag-iisip. "Madam, parang ang lalim naman ng iniisip niyo. May problema ba?" Tanong niya habang dahan-dahang lumalapit sa pwesto ko. Umiling lang ako pero hindi ko maitago ang lungkot sa aking mga mata. "Wala to, Ian. Napapagod lang siguro ako sa dami ng ginagawa." Sagot ko habang pilit na umiiwas ng tingin. Pero hindi siya tumigil. Hinawakan niya ang aking kamay na nooy basa pa sa paghuhugas ng mga rekado. Ang init ng kanyang palad ay tila kuryenteng kumapang sa buo kong katawan. Isang haplos na matagal ko nang hindi nararamdaman mula kay Jerry. "Alam ko pong may kulang, madam. Ramdam ko ang lamig sa bahay na to kahit terik ang araw." Bulong niya ng may seryosong tono. Hindi ako nakakibo. Ang bawat salita niya ay tila tumatama sa gitna ng aking puso. Sa mga sandaling yon, hindi ko na nakikita ang binatilyong mapagbiro, kundi isang lalaking handang punan ang bakanting puwang sa aking pagkatao. Hindi ko na nagawang bawiin pa ang aking kamay. Sa halip, hinayaan ko ang sarili kong muling mabuhay sa ilalim ng kanyang mga haplos. Ang bawat segundo ng katahimikan sa pagitan naming dalawa ay puno ng tensyong hindi ko na kayang itago. Ang bawat hininga ko ay bumibilis habang lumalapit ang kanyang mukha sa akin. Alam ko na ang susunod na mangyayari ay magdadala sa akin sa isang sitwasyong mahirap nang balikan. Pero sa puntong to, Miss Hart, tila mas nangingibabaw ang sigaw ng aking katawan kaysa sa boses ng aking konsensya. Ang imahe ni Jerry na pagod sa biyahe ay biglang naglaho at napalitan ng mapangahas na presensya ni Ian. Hindi nagtagal, ang tensyong namumuo sa pagitan namin ni Ian ay tuluyan ng sumabog sa isang gabing hindi ko malilimutan. Wala si Jerry noon dahil sa out of town na biyahe. Hindi na namin napigilan ang aming mga sarili sa loob ng tahimik na bahay. Sa gitna ng dilim ng sala, doon umamin si Ian sa akin habang mahigpit na hawak ang aking mga kamay na tila ayaw na akong pakawalan. "Ma'am Sarah, pilit ko tong nilalabanan. Sinubukan kong maging anak-anakan lang sa tingin mo. Pero bawat titig mo ay tila tumutunaw sa akin. Hindi ko na kayang magpanggap pa." Sabi niya nang may panginginig sa boses na puno ng pagnanasa. "Handa akong punan ng init at atensyong hindi na ibibigay sa iyo ni Sir Jerry." Doon na ako tuluyang nahulog at binuksan ang pinto ng aking pagkatao para sa kanya. Ramdam ko ang mga kamay niyang unti-unting humahaplos sa bawat parte ng katawan ko. Walang tanging laman ang isip ko ng gabing yun, kundi ang handa na ako. Handa na akong isuko ang lahat sa aking binatang border. Masigasig si Ian pagdating sa bagay na yon. Puro mahihinang daing ang kumakawala sa aking labi sa sensasyong ipinaparamdam ni Ian. "Ian." Sabay sa bunot ng aking mga daliri sa kanyang buhok, habang ang aking ulo ay hindi malaman kung saan ipapaling. Maya-maya pa ay naramdaman ko na ang kabigatan niya. Wala siyang sinayang na sandali. Naging mabilis pang lalo ang galaw niya hanggang sa kapwa namin marating ang sukdulan. Nagsimula kaming gumawa ng milagro sa bawat pagkakataong malaya kami sa loob ng aming tahanan. Sa tuwing wala si Jerry dahil sa malalayong biyahe, doon kami nagnanakaw ng sandali ni Ian para iparamdam ang pagnanasa namin sa isa't isa. Pero kapag nariyan naman siya,
Tila wala kaming itinatagong anumang sikreto sa ilalim ng iisang bubong. Mukha kaming mag-ina kung kumilos sa harap niya. At sa likod na mangiting yon, unti-unti na akong kinakain ng matinding konsensya sa tuwing tinitignan ko ang asawa ko. Nakikita ko si Jerry na umuuwing pagod. May dalang pasalubong at pinaghirapang pera para sa akin. Habang ako naman ay abala sa pakikipagtagpo sa aming boarder sa kabilang kwarto sa tuwing nakatalikod siya. Pakiramdam ko ay napakasama kong asawa dahil sa kataksilang to na tila wala ng katapusan. Lumipas ang ilang buwan at naging gawin na namin ang ganitong setup. Ngunit isang araw, parang biglang huminto ang mundo ko nang makaramdam ako ng kakaibang hilo at pagsusuka sa umaga. Bumili ako ng pregnancy kit sa butika at laking gulat ko nang lumabas ang 2 matingkad na guhit. Buntis ako. Alam kong hindi kay Jerry dahil sa kalagayan niya na baog at hindi kayang makabuo. Kaya naman agad kong itinago ang kit sa pinakailalim ng aking bag para hindi niya makita. Pero magaling talaga ang tadhana dahil isang gabi, habang naghahanap si Jerry ng barya para sa kanyang biyahe sa loob ng bag ko, aksidenteng nahulog at nakita niya ang kit na ginamit ko. Doon nagsimula ang tunay na bagyo sa loob ng aming tahimik na tahanan. Hinarap ako ni Jerry ng gabing yon na nanginginig ang buong katawan habang hawak ang ebidensya ng aking pagtataksil. Sarah, ano to? Bakit may ganito sa loob ng bag mo? Alam nating dalawa ang katotohanang hindi ko kayang gawin to sa'yo dahil sa kondisyon ko. Sino ang lalaki? Pasigaw niyang tanong habang bakas ang matinding sakit at pagkadismaya sa kanyang mga mata. Hindi ko na kinaya ang bigat sa dibdib ko, kaya humagulgol na ako ng malakas sa kanyang harapan. Patawarin mo ko, Jerry. May nangyari sa amin ni Ian ng maraming beses. Hindi ko lang napigilan ang sarili ko dahil lagi kang wala sa tabi ko. At kailangan ko ng kalinga ng isang lalaki. Pag-amin ko sa gitna ng aking mga hikbi, nanlumo siya at napaupo na lang sa sahig. Tila gumuho ang mundo niya sa narinig na pag-amin mula sa asawang pinagkakatiwalaan niya. Eksakto namang bumukas ang pinto ng bahay at pumasok si Ian na may dalang supot ng merienda. Ang dati niyang gawi para pasayahin ako pagkatapos ng kanyang trabaho. Pero bago pa man siya makapagsalita o makapagpaliwanag, sinalubong na siya ni Jerry ng isang malakas na suntok sa mukha na nagpabagsak sa kanya sa sahig. Nagmura ng malakas si Jerry sa binata. Pinagkatiwalaan kita rito sa bahay ko bilang boarder at kaibigan. Akala ko ay tinutulungan mo lang ang asawa ko sa mga delivery. Yun pala, sinasalaula mo na ang pagsasama namin sa loob mismo ng pamamahay ko. Galit na sigaw ni Jerry habang sinusubukang sugurin ulit si Ian. Doon na naging magulo ang lahat dahil nag-away ang 2 lalaki sa loob ng aming sala dahil sa pagkakamaling ako ang nagsimula. Naging malaking iskandalo to sa aming lugar at hindi ko na alam kung saan ko pa ilalagay ang mukha ko sa tindi ng hiya. Nang kumalma ng kaunti ang paligid at matapos ang kaguluhan, hinarap ako ni Jerry ng may seryoso at malamig na mukha. Pumili ka na ngayon, Sarah. Ngayon din, magdesisyon ka kung sino sa amin ang gusto mong makasama sa buhay mo. Hindi pwedeng 2 kaming nandito. Hamon niya sa akin habang nakaturo sa pinto. Tiningnan ko si Jerry, ang lalaking nagbigay sa akin ng seguridad pero kulang sa atensyon at init. Pagkatapos ay tiningnan ko si Ian, ang binatang nagbigay sa akin ng ligaya at ang batang dinadala ko sa aking sinapupunan. Sa huli, Miss Hart, pinili ko si Ian. Mas nanaig ang nararamdaman ko sa kanya dahil doon ako nakaramdam ng lahat ng bagay na kailanman ay hindi naibigay ni Jerry sa loob ng 10 taon naming pagsasama. Napapikit na lang si Jerry at bumuntong hininga na puno ng pait. Sige, kung yan ang pinili mo, ayos lang sa akin. Pero lumayas kayo rito. Isama mo na yung lalaki mo at huwag na kayong magpapakita sa akin. Kahit kailan, Sarah. Ayoko nang makita ka pa. Mahina pero matigas niyang sabi bago siya pumasok sa kwarto at isinara ang pinto ng malakas. Doon na ako nagsimulang makaramdam ng matinding takot sa aking puso.
Habang nag-iimpake ako, napagtanto ko ang laki ng pagkakamaling nagawa ko sa buhay ko. Paano ako bubuhayin ni Ian na wala namang permanenteng trabaho at isa lamang batang boarder? Umalis kami sa bahay na yon na walang anumang kasiguraduhan kung saan kami tutuloy o kung anong kakainin namin bukas. Habang naglalakad kami sa kalsada, bitbit ang aming mga bag. Naramdaman ko ang lamig ng gabi na tila nanunuot hanggang sa aking buto. Ang init na hinahanap ko sa mga bisig ni Ian ay tila biglang naglaho at napalitan ng matinding pangamba para sa bata na nasa sinapupunan ko. Doon ko napagtanto na ang pagsunod sa pagnanasa ay may kalakip na napakataas na presyo na hindi ko inaasahan. Ngayong wala na ang asawa ko at ang tahanang nagbigay sa akin ng lahat, hindi ko alam kung paano kami magsisimula sa gitna ng kawalan. Bago ko po tapusin ang aking confession, Miss Hart, narito ang aking mga katanungan para po sa inyong lahat. Sa tingin niyo ba ay tama ang naging desisyon ko na piliin si Ian dahil siya ang nakapagbigay sa akin ng anak at init na hindi kailanman na ibigay ni Jerry? O dapat ba ay nanatili na lang ako kay Jerry at nakiusap na patawarin ako sa kabila ng lahat ng sakit na naidulot ko sa kanya? Ano ang gagawin niyo kung kayo ang nasa lagay ko? Papanindigan niyo ba ang lalaking nagpabago ng tibok ng puso niyo? O pagsisisihan ang nawalang seguridad mula sa iyong tapat na asawa? Makakayanan ko kaya ang hirap ng buhay kasama ang isang binatang wala pang kasiguraduhan ang kinabukasan habang nagpapalaki ng bata? Ang inyong sender, Sarah.